Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Sir Nel. Magandang hapon po. Sa isa pong nakakaantok na hapon, ang sabi nga. Pero kayo po ay andito. Palagay ko po ay wala pong antok na antok ngayon at huwag niyo po kaming tutulugan pag ganito pong mga oras. Gaya po ng madalas na sinasabi po, pinagagawa po ni Bishop, ng ating pong Bishop, sa ganito po, lalo na po ganitong oras, this is the day that the Lord has made. By the way, alam niyo po yung kantang yun, this is the day, this is the day. Hindi na pong magibalo. O sige po, tayo magibalo, sabi kayo po na this is the day that the Lord has made. Tapos, gagawa po tayo ng exercise, of course. This is the day. Tatayo po kayo. Sige nga, this is the day. This is the day. Tapos ito po, this is the day. Tayo. Upo. This is the day that the Lord has made. That the Lord, ayan. Guess na po na. You can do the math. Simple lang po. 1, 2, 3. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, All together, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Amen. Kahit po alas 2 ng hapon, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. That's why this afternoon we will bless the Lord. Oh, my soul and all that is within me, bless the holy name of God. Come on! Yes! Hallelujah. Praise the Lord. Nandito po tayong lahat kahit sa ganitong oras dahil mahal na mahal po natin ang Panginoon. Dahil lang po yan sa ating pong pinag-aralan last month, yung pong the power of God's love. Ito pong nakapangyarihan po ng pag-ibig ng Diyos, ang siya pong patuloy na siya pong magbibigay kaalaban, apoy ng ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ngayong buwan ng Marso, bago po yung ating pag-usapan, dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos, ito pong pag-ibig ng Diyos sa atin, ito po ngayon magbibigay sa atin ng kapangyarihan, maging mga spiritual powers. Ito po yung ating tema, Believers' Spiritual Powers. Ito pong buwan ng Marso, spiritual power. Pagdating po kasi ng buwan ng Marso, pinag-uusapan po palagi yung kapangyarihan ng apoy sa mga, di ba? Fire Prevention Month, lagi po nating naririnig yan. Pagdating po ng buwan ng Marso. Pero ngayon pong buwan na ito, hindi lang buwan, of course, day after day, hanggang pagdating po ng ating Panginoon, pag-aalabin po natin ang apoy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Come on! Praise the Lord. At yung pong nating pag-uusapan, yung pong power nito ay manggagaling po sa buhay na salita ng Diyos. The living Word of God. Buhay na salita ng Diyos. Ayun po, pag pinag-uusapan po kasi yung mga salita, maraming pong mga tao na talagang nag-iiwan po ng mga salita na talagang para bang, hindi na para bang, maganda pong pakinggan. Pero ang mga salita po ay wala pong buhay kagaya po ng ating pag-aaral ngayon. Gaya po ni Abraham Lincoln, sabi po ni Abe Lincoln, I walk slowly, sabi po niya, I walk slowly, but I never walk backwards. Sabi po ni Abe Lincoln. Sino pa ba? Si George Washington po, sabi po ni George Washington, it is far better to be alone than to be in bad company. Magaganda po, napaganda po ng mga salitang iniiwanan nila. Sabi po ni Mother Teresa, if you judge people, you have no time to love them. Wow! If you judge people, you have no time to love them. Ang sabi po ni Jose Rizal, the youth is the hope of our future. Ang mga kabataan daw, ang pag-asa ng ating bayan. Pero meron pong, meron pong bagong revision yun. Ang mga kabataang mananampalataya. Hindi po mga kabataan, alam po kasi natin ngayon, pagdating ng kabataan, merong iba-ibang, you can do the math, yung pong kabataan na, iba po yung kanilang pangitan, mga radical, pero dito po, yung mga mananampalatayang kabataan sa atin po, yun po talagang tunay
na pag-asa ng bayan. These are powerful words, of course, pero they are not truly living word. Magaganda po ang dating ng mga salitang yan. Pero ngayong habang po ito yung pag-uusapan natin, yung pong tunay na buhay na Diyos. For the Word of God, ito po yan, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Amin pong dalangin patuloy ang pagkilos ng iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Sa bawat sulok po ng puso ng bawat isa sa iyong mga anak, maging patuloy na bukas ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, kasama ng iyong lingkod na gagamitin. O dakilang Diyos, na ito po'y magamit namin kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay espiritual bilang kapangyarihan po ng gagaling sa iyo upang maging higit pa kami sa mga mananagumpay. Amin pong dalangin ang pagkilos ng iyong mga salita na siya pong tunay na magkaroon ng pagbabago sa aming pong mga buhay at wala kaming ibang itataas maliban lamang sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Ito po dakilang Diyos ang aming isang madalangin sa iyong pangalan, muli Kristo Jesus. Bawat isa po ay magsabi ng Amen. 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 Ito lamang po. Marami pa po. Maliban po sa ating mga tinurang mga salita kanina. Marami pa pong mga salita na tayong marinig. Di Jose Rizal po, di ba? Ang lumakad daw ng matulin. Di ba? Alam ko kay Jose Rizal nga ito. Ang lumakad daw ng matulin, kung matinik ay Idan may balo rin anak. Balo may pa. Rev. Marami. Ang lumakad ng matulin, pag kung matinik ay malalim. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Hindi makaayam, hindi makarating sa paroroan. Marami pa po, and many more. Pero ang mga yan po, hindi talaga buhay ng mga salita. Ang salita lamang po ng Diyos, ang mananatiling buhay sa ating mga puso. At magiging buhay po yan kung patuloy po nating aalagaan ang pananampalatayang yan. Salita ng Diyos, na itanin po ng Diyos sa ating mga puso. Amen. Praise for the Lord. Hallelujah. Alam po ba niyo na ang yung largest library in the world ay in the Library of Congress. The Library of Congress, ito po ay nasa Washington, D.C., US of A. Meron po siyang about 195 million items at more than 70 million books printed materials. Marami po, kasama niya mga maps, films, manuscripts. Pero doon po, sa library niyon, isa lang po ang buhay. But only one book that claims that claims to be living and active. Ano po yun? Ang salita po ng Diyos. Palagi po nating sinasabi, this book of the law will keep you away from sin, or sin will keep you away from this book. Kaya lang, kung hanggang dito lang, ito po yung ating pag-aaralan. Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, bubuksan po natin ang salita ng Diyos, meditate po natin ang salita ng Diyos, para po sabi natin, ito nga po, ang ating magiging kapangyarihan para po tayo maging ma-overpower po natin. Yung pong kasalanan ay ma-overpower natin ang kasalanan. Dahil kung hindi po natin ito pag-aaralan, kung lagi lang natin, kung nakadisplay lang yan sa ating mga shelves, wala po yung bibigay na kapangyarihan. I remember one little girl, sabi po niya, nakita po niya yung Bible nakadisplay sa kanilang shelves. Sabi niya, sa kanyang, Nay, kaninong libro yan? Yan ang Holy Bible. Sa Diyos yan. Sa Diyos yan, ang sabi niya. Kung sa Diyos yan, ibalik na lang natin, sabi ng bata. Kasi hindi naman natin binabasa, naalikabuan lang. Ouch. Kita niyo po, kaya nga po, pag-aaralan po natin, kaya nga po, para po ito maging kapangyarihan, yung pong supernatural power po ng libro nito, kung pag-aaralan po natin, ito po yung God's Word will help us overcome sin. Ito po yung God's Word, it's the one that will help us to overcome sin. So, marami pong mga kasalanan. How can a young person stay on the earth
on the path of purity by living according to your word. By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray away from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yes, I have hidden your word. Ano po yung itinago natin? Ganito lang ba? Nakatago na kayo sa aking puso. Ganito lang ba talaga pagtatago? Yung pagtatago po ay binabasa po natin, binameditate po natin ang salita ng Diyos so that di ba sabi ko, your word have I kept in my heart that I might not sin against thee. Ito po yun. Yung pagtatago po ng salita ng Diyos, binabasa po at minameditate. Yun po ang tunay na pagtatago ng mga salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit po yung young people kasi ang sinasabi dito? Kasi po sa ating panahon ngayon, corrupt, marami na pong mga kabataan ang nakokorrupt po ng pattern of this world. Talagang natatangay po sila ng bagay ng mga mundong ito, ng technology, ng mundong ito. Kaya nga po, ang sinabi, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Thy word have I kept in my heart, that I might not sin against thee. So ano pong word? Ano pong word ang itatago natin sa mga ating mga puso? Direct my footsteps according to your word. Ano po yung direction na yan? According to your word. Let no sin rule over me. Ano po? Siguro mga ilang halimbawa lang po. Pag tayo po ay talagang tinutokso ng kayabangan. Yung pride po, pag talagang merong ginawa yung grupo, sa eskwelahan naman, yung mga project, mga thesis, tapos at ito ay group, parang sama-sama. Pero dahil ikaw ang leader, kinuha mo, parang ikaw lang ang gumawa. Kinuha mo yung credit sa ginawa ng kabuuan. Are you following us? Pride po ito, paano po natin? Yung pong pride, ano po ang panlaban natin to overcome pride? Of course, humility. Matuto po tayo. Ito po yung salita ng Diyos. Humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Sabi po ng James 4:10, humble yourself in the sight. Yun po, word, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Alam ba, di ba sabi po ng salita ng Diyos sa James, yun daw pong mga matataas, mapagmayabang, yun po ang mga binabagsak ng ating dakilang Diyos. Ano pa ba? Yung Proverbs 27:2, let other men praise you, not your own lips, another strangers, and not your own mouth. Huwag mo daw ipagmayabang. Nakikita po ng mga tao ang ating ginagawa. Sila po ang nakakita kung yung ating sarili nga ay merong kababaan ng loob. Ano pa ba? Yung Philippians 2:3. Think of others better than yourself. Philippians 2:3. Tama ba yan? No? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, consider others. Ito po, ilan lamang po itong salita. A sin of pride. Anger. Sin of anger. Thy word have I kept in my heart that I might not sin against thee. Pagdating po ng anger, ano po ang ating panlaban, salita ng Diyos? Temperance. Temperance po. A soft answer turns away wrath. Proverbs 15:1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stirs up anger. Temperance po, ang paglaban po natin, pag tayo po ay lintik lang ang walang, di ba? Di ba? Pag tayo po'y nasasaktan, yun po ang pattern ng mundo. So kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, Roma 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang tao po, gusto po ng tao magiganti, pero ang sabi po ng Diyos, huwag magiganti. Sabi sa Romans 12:19-21, ang paghihiganti daw ay sa Diyos. So these are the words na we will keep in our heart para po hindi tayo magkasala pag dumarating po ang mga pagkakataong katulad nito. Ephesians 4:32, forgiving one another. Kung paano daw po tayo pinatawad ng ating Panginoon. And many more. Another example, pagdating po sa greediness.
yung ano po ang word, ang ano natin, gagamitin natin pagdating po sa greediness? Generosity. Generosity. Alam na po natin, lagi po natin sinasabing 2 Corinthians 9:5-7, Luke 6:38, and many more. Yung pong 1 Timothy 6:10, the love of money is the root of all kinds of evil. Ito po yun, ang panlaban po natin para po managumpay tayo, ma-overcome po natin ang mga kasalanan niyan. Ang salita po ng Diyos, God's Word is our guide para po sa katuwiran, to the path of righteousness. God's Word. Ito po yan, God's Word. We will keep God's Word in our heart so that we will not sin. We might not sin against Thee. These are the words na talaga pong magbibigay sa atin ng guide sa path of righteousness. Di ba? Yung pong sa Psalm 119 ulit, your word is a lamp for my feet, a light on my path. So, bakit lamp? Bakit hindi na lang flashlight? Modern na tayo ngayon, bakit hindi na lang flashlight? Dito po kasi noon, kahit po siguro hindi pa noon, yung mga matatandang sabihin tayo, kamukha ko, di ba noon, hindi pa uso yung kuryente, yung mga tao gumagamit lang ng lampara, yung Coleman. Bali pa rin yung Coleman. Dito pong ginamit Coleman, Kenny. Tapos merong gas, tapos bubumbahin, tapos magliliwanag. Pag lumalabas po yun, yung lamp for my feet, yun po ang ginagawang ilawan para po makita ang dinadaanan. Kung may, alam yun na, o kaya baka mahulog sa kanal, something like that. Kapag naman, para po makita yung daan, pag itinataas naman yan, light on my path, para makita po yung ating dinadaanan. Kung tayo ba ay talagay lumiliko na sa mga salita ng Diyos, tayo ba ay talagang natatangay na ng ating kaaway. Kaya nga, your word is a lamp for my feet and a light to my path. Kaya lang, your word. Ito po yun. Yung nandito ito po sa loob. Babasahin po natin, i-meditate natin. Remember, Joshua po, meditate on it. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. And then you will be prosperous and successful. Ba? Yun ang gustong naririnig. Then you will be prosperous. Pero meron pong unang bahagi. Magpaturo po tayo sa salita ng Diyos kung ito po yung ating mga pagbubulayan. Kaya hindi po yung basta na lang, nakikinig tayo pero hindi naman tayo, narinig natin pero hindi tayo nakinig. Tama ba yun? Narinig natin pero hindi tayo nakinig. You must do what it says, ang sabi po ng salita ng Diyos. Otherwise, mandaraya daw tayo. At ang pinakamalaking pandaraya na sinasabi po ng salita ng Diyos ay ang ating pong mga sarili. Pinakamalaking pandaraya ng ating pong mga sarili. Hallelujah. Praise the Lord. And ito po yan. We can overcome sin. Ito pong power. We have the power. Spiritual, believer spiritual power. Salita lamang po ng Diyos. Because this is the living word. Salita po ng Diyos na magbibigay po sa atin ng kapangyarihan para manalo po tayo laban sa kasalanan. Amen po. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Meron po talagang kapangyarihan. Ito pong salita ng Diyos. Hindi lang po talagang to overcome sin. Ito po yung salita ng Diyos na this will train us to be righteous. Yung pong binasa natin, God's Word is our guide to the path of righteousness because God's Word will train us to be righteous. God's Word is the Word that will train us to be righteous. Of course, ang sabi ng mga iba, lahat ba ng salita ng Diyos, sinusunod natin? Yung that I have come in my heart, sinusunod natin. Siyempre, Ali. Siyempre, Ali. Nung sinabi yung ginawa ni Judas, susunod ba natin, magpapakamatay din ba tayo? Pero meron pong talagang sinusunod at merong nagbibigay ng turo para maging halimbawa po yung mga salita ng Diyos. Yung mga salita ng Diyos. Righteousness. Kasi po, all scripture, sabi nga all scripture, pero hindi po lahat dito sinusunod. Sige, madaling halimbawa,
Yung pag-aari ng mga animals, sinusunod pa rin ba natin? Nasa Old Testament po yan. Hindi na po natin sinusunod ngayon yan. Pero meron pong makatotohanan doon na pwede po nating makita na magbibigay po tayo ng turo sa atin para po matrain po tayo sa katuwiran ng Diyos. Yung mga nagre-rebelte po sa Diyos ay talagang namamatay. So, kung gusto nating, yung mga ganun po, yung pong pinaparusahan ng Diyos, yung mga talagang hindi nakikinig sa Kanya, natatalo sa gyera yung mga Israelitas pag sumasamba po sila ng ibang Diyos-Diyosan. Tayo rin po, ano pong matututunan natin? Pag umaalis na po tayo sa pagsamba sa tunay na Diyos, magkakaroon po meron pong consequence yung ating pong mga kasalanan. Ito po ang turo na gusto po nating bigyan ng diin. Kahit hindi po natin susundin yung lahat, pero meron pong turo ang salita ng Diyos. All Scripture is God's breath and is useful. Ito po yung useful for teaching. Tuturuan po tayo kaya nga God's word trained us to be righteous. Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pag pinag-usapan po ang salita ng Diyos, yung mga masisikip na salita ng Diyos, gaya po ng ating binasa kanina, minsan, double-edged sword, masakit. Pero kung gusto po nating matuwid sa patungo sa katuwiran, magpaturo po tayo sa salita ng Diyos. Matuto po tayong tanggapin kahit minsan mapait, kahit minsan masakit ang salita ng Diyos. Pag dinidisiplina po tayo ng kanyang mga salita, matuto po tayo para mas tumibay po yung ating pananampalataya. Amen! Praise the Lord, correcting and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped. Ito po yun. Para we will be thoroughly equipped for every good work. Every good work. God's word trained us to be righteous. Alam po naman natin, sabi ng salita ng Diyos, sa Romans 3:10, no one is righteous. Pero sabi po ng 2 Corinthians 5:21, naging matuwid po tayo. Nang dahil kay Kristo, to Him who had no sin became sin for us, that through Him we might become the righteousness of God through Christ Jesus. Ayan, tama Ito yung sinabi ko. God who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become, naging matuwid po tayo. Sabi ng salita ng Diyos, wala ni misya man matuwid, pero nang dahil po, nang isuko natin ang ating buhay kay Kristo Jesus, nang tanggapin natin yung ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa ating pong mga bisita, this is yung pong katotohanan na ang salita po ng Diyos ang siyang magbibigay pagbabago. Pag tinanggap po natin ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ang nagligtas sa atin para nawala po ang ating katuwiran na magkasala po si Adan. Nawala po ang ating kabanalan, ang ating kaningningan nang mag-disobey si Adan. And yet, gusto pong ibalik ng Panginoon yon. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ito po ang gustong ibalik ng ating Panginoon, maibalik po ang katuwiran. At pag naibalik na po ang katuwiran yan, patungo po sa katuwiran, everyday living of righteousness. Yun po ang nice ng Diyos sa atin. Kaya nga, nang tagapin natin siya, naging matuwid na po ang ating mga buhay. Kaya nga po, kung naging matuwid na ang ating mga buhay, alagaan po natin ang katuwiran niyan sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos. Kung mayroon pong pagtuturong sinasabi ng salita ng Diyos, matuto tayong magpaturo sa mga salita ng Diyos. Positionally po, naging matuwid na po tayo nang tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sige po. Palakpakan Panginoon. Siguro po mga simpleng halimbawa na lamang ng righteousness. Ito pong righteousness natin, yung ating pagbabago ng buhay. Mga ilang halimbawa lang po ng sanctify them by your truth because your word is truth. Yung sanctification po, yung araw-araw po, nililinis tayo, binabago na tayo ng Diyos. So mga ilang halimbawa lang po. Halimbawa po, tama ba na yung tama and mali? Dito po natin, tayo po, kailangan po nating makita. Hindi lang makita, itama yung mali. At patuloy na gawin yung tama. Tama po ba? Okay, tama ba na mag-iwan ng kalat doon sa kwarto ng mga bright star pagkatapos po magsiyo? Yun po kasi yung mga teachers ni Jello. Yung pong mga teachers po natin, sila po ay nagko-comment. Bakit kaya tuwing umaga, yung mga nagsisiyo, meron na po mga kalat na iniwan, basta pinapatong na lang dun sa mga trash bin.
Pwede namang buksan, pwede namang ipasok sa loob, pwede namang pitpitin para mas marami pang mailagay. So the question, tama ba na basta na lang iwanan yung mga kalat? Hindi lang sa Bright Star, of course. Kahit saan. Meron pa po silang comment. Basta pag sila daw po ay nagsisiyo doon, inaayos yung mga lamesa, pinapasok ng lamesa, pagkatapos magbagsiyo, tinatabi na lang doon sa gilid. Hindi na ibinabalik kung saan kinuha. Simple katuwiran po. Tama ba na pag tayo po ay nagmamaneho, tapos meron tayong iniinom, tapos ayaw mong mabigyan ng kalat ang iyong sakyan, itatapon mo na rin sa labas, yung iyong pinagkainan. Meron po tayong nakikita mga ganyan. Yung pong mga bata, kabataan, tama ba na basta na lang iwanan ang inyong mga pinaghigaan? Tama ba na basta na lang huwag hugasan yung inyong mga pinagkainan? Ouch! Kaya nga po, sabi ng mga magulang, ano ba yung paniki sa English? Batne. Marami daw ang nagiging paniki sa mga kabataan pag inuutusan ng mga magulang. O, gawin mo ito. Tapos sasabihin ng mga bata, ba't ako? Ba't ako na naman? Ba't ako? Kaya marami daw nagiging paniki sa mga kabataan. Ayun po nga sige, sa mga asawang lalaki naman, tama ba na unahin muna yung barkada bago umuwi sa pamilya pagkatapos ng sweldo? O mga nanay, tama ba na abutan ka ni mister na nasa labas, nakikipag-marites, wala pang ulam sa bahay? And many more. Mga simpleng halimbawa. Sabi nga, God's word train us to be righteous. Ano pong word ng salita ng Diyos na magtitrain po na para po tayo laging maging matuwid? Kung hindi po natin babasahin, kung hindi natin isa sa puso yung mga salita ng Diyos. For everything that was written in the past was written, kahit po yung mga past na, everything that was written in the past was written to teach us. So that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Kaya nga po, the more we study God's Word, the more we behave a righteous manner. So kayo po, ano pa ba talaga ang gustong ituwid ng Diyos sa ating mga buhay? Nasa salita po ng Diyos. Yan kung ano po ang gustong ituwid ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pong, to live righteously, yung pong, to live righteously is to conduct one's life in an upright manner, with moral standards. In an upright manner with moral standards that will reflect yung pong ating relationship sa ating Panginoon. Ayun po, yung righteous living po is to conduct one's life. Pagkita po natin ng buhay na matuwid in an upright manner with moral standards that reflect our relationship sa ating pong Panginoon. To stand in doing the right thing, to learn what is true, and to avoid and to correct what is wrong. Di ba, alam mo natin, ang maling ginagawa ng matanda sa harap ng bata, ito ay nagiging mga simpleng halimbawa po na lamang. Ito po ang gusto pong itama ng Diyos, ituwid ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto po niya, meron po tayong kapangyarihan. At kung hindi po natin gagamitin ang kapangyarihan yan, kung hindi po natin pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos, matatalo po tayo ng ating kaaway. Amen. Hindi lang po yan. Yung pong kapangyarihan po ng salita ng Diyos, ito po yung maganda. Gusto po natin. Pagkatating po kasi sa righteousness, naalala ko lang po yung isang nagtanong, yung saan ba yun? James 5:16. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Confess your fault one to another and pray one for another that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Bakit po
magiging makapangyarihan and effective po ang prayer ng isang righteous man. Because a righteous man, ito po yun, will always pray a righteous prayer. Ito po yun, pag tinatama po tayo ng Diyos patungo sa katuwiran, pati po sa ating pananalangin, magiging matuwid din po ang ating pananalangin. Hindi po tayo mananalangin, Panginoon, ayun, at yun naman, sana may takit, at yun naman, sana mabanggay sakit. Wala pong ganoong panalangin sa isang righteous person. The prayer of a righteous man is powerful and effective because a righteous man will always pray a righteous prayer. Tayo ba yun, mga kapatid? The word, God's word, yung pong susunod, will bring prosperity and success. Yan! Gusto ko yan. God's word brings prosperity and success. Yung pong ating sinabi kanina, yung Joshua 1:8, tama po yun. It will bring prosperity and success. Kaya lang, meron pong unang bahagi. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then, everything written only then, only then will you prosper and succeed in all you do. In all you do. Pong meditation, para pong worry daw yan, parang worry. Yung, di ba pag nag-worry ka, hanggang nagkasakit ka na, hindi ka tumigil na nagka-worry. Parang ganun po yung meditation ng salita ng Diyos. Lagi mong iniisip yung salita ng Diyos. Lagi mong iniisip yung problema, worry. Ito, yung worry po, of course, hindi po yun inano lang, binigyan lang ng, parang halimbawa lang, na yung pong meditation, lagi mong iniisip, lagi mong minamurmur. Talagang pag, Panginoon, ano kaya ang aking gagawin? Talagang, ang dami na namang problema. Ang dami na, saan kaya ako? Marami na akong anxiety. Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, di ba? And He cares for you. Tapos, meron ka, wala akong kapayapaan. Come to me, all you are worried and are heavy laden. Matthew 11:28. Pag nagwo-worry ka, come to me, all ye are worried and are heavy laden. I will give you rest. Marami pong mga salita ng Diyos na pwede po nating meditate, basahin. Then, pagdating po, only then will you prosper and succeed in all you do. In all you do. Yung pong blessing, di ba? Unahin natin. Seek you, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and susunod po yung mga blessing. Yung pong mga blessing ahabol sa atin when we seek God first kingdom and His righteousness. At susunod po yung pagpapala ng Diyos na tali natin ang pinapanalangin. Come on! Great blessing belongs to those who don't listen to evil advice. Meron pong mga evil advice na ganitong gawin mo. Pero hindi po maka-Diyos ang kanilang mga advice. Who don't live like sinners and who don't join those who make fun of God. Instead, they love the Lord's teaching. Ito po yung the Lord's teaching. And think about them day and night. So, they grow strong like a tree. Ito po yung planted by the streams. A tree that produces fruit when it should, and leaves that never fail. So everything they do is successful. Great blessing po is given to those who always listen and obey God's word. Great blessing are given to those who always listen and obey God's word. Gusto po natin ng blessing, pero gusto natin puro blessing, hindi naman natin susundin ang salita ng Diyos. Paano po tayo magkakaroon ng blessing? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Come to me, and I will answer thee. Ang sabi po na Jeremiah 33:3, balang po natin, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. Jeremiah 33:3. Amen. Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things that you do not know.
God's word brings prosperity and success. Yung pong supernatural power ng salita ng Diyos, God's word, ito po yon. Medyo palalim na pong palalim na overcome sin, righteousness, prosperity, pero matindi pong labanan ang mangyayari. Pero mananagumpay po tayo pag tayo po ay mga hawakan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na believers, spiritual power kung pangahawakan po natin ito. God's word is the power. Ito po yung kapangyarihan to refute Satan's lie. Yung pong salita ng Diyos, kahit po si Satanas, alam ang salita ng Diyos, nanginginig pa. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. James 1:19. James 1:19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. Nanginginig pa, alam po, ng demonyo. Ang salita ng Diyos, nanginginig pa. Ito po ang ginamit ng demonyo. Nang tuksin po niya ang ating Panginoon. Remember, nung matuksin po ng demonyo ang ating Panginoon after 40 days fasting. After 40 days fasting. Tapos, alam naman natin, tayo nga, siguro, isang araw lang mag-fasting, gutom na tayo. Siguro, ngayon pa lang, gutom na kayo. Ano kayang oras matatapos si Pastor Jack? Parang gusto ko na magmerienda. So, ibalikan lang po natin yung kwento, di ba? Yung Jesus was led by the Spirit into the wilderness and to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, nagutom po ang ating Panginoon. Tapos, dumating ang tempter, ang si Satanas. Ang sabi na, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, dito po papasok ang tukso. Kung ikaw talaga ay tunay na Kristiyano, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, bakit nangyayari ito? Bakit nagugutom ka? Bakit nagkakaroon ka ng problema? Ito po, kung ikaw talaga anak ng Diyos, bakit hindi mo gawing, ano pong gusto niyo tinapay? Tinapay na lang. Baka mapunta po tayo ng mga press baker o kaya bread talk. Okay, the temper, tell these stones to become bread. Pero ang sinabi po ng Diyos, nasusulat, remember? It is God's word pa rin nasusulat. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi po susuko ang demonyo. Sabi ka natin, madalas ko po sabihin, the devil will not accept defeat without a fight. So humirit pa ang diablo. The devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, itapon mo ang iyong sarili. Ito po alam na, gumamit na ng salita ng Diyos. Si Satanas, hindi ba nasusulat? He will command His angels concerning you. Nasa Psalms 91:2. He will command His angels concerning you. Tapos they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Hindi ka mapapahamak. Nasusulat yan. Nasusulat yan ang sabi po ng demonyo. So alam po ng demonyo ang salita ng Diyos. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, kung kukunti lamang po ang salita, alam natin salita ng Diyos, and Jesus wept. There will be times na kailangan po nating i-memorize yung salita ng Diyos. Of course, i-memorize na para po may apply tayo. Hindi lang basta i-memorize para hindi natin magamit. I-memorize po natin para pag dumating po yung actual na pagsubok, actual na talagang labanan ng demonyo, alam po natin ang sasagot natin sa demonyo. Anak ka nga ba talaga ng Diyos? Bakit nakakaproblema ka? Baka anak ako ng Diyos, pero sinabi niya, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwanan. Hebrews 13:5-6. Di ba sabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Bakit nalulungkot ka ngayon? Bakit nalulungkot ka ngayon? Ang Diyos ang aking kagalakan, ang sabi ng salita ng Diyos, and many more, and many more. Hindi pa rin tumigil ang diablo. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa kanya, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So, lagi po, salita po ng Diyos ang ginagamit po ng ating mismong Panginoong Yesus nang tuksin po siya ng demonyo. And one last umirit po ang demonyo. Sige, dinala po niya sa pinakamataas na bundok at pinakita po lahat ng kaharian. Ang sabi po niya, all this I will give to you. If you will bow down and worship me. Alam niyo po,
Madali namang gawin ng Diyos na gawing tinapay yung bato. Pero pag ginawa na yun, nagpailalim na po siya sa demonyo. Nagpailalim na po siya sa kapangyarihan ng demonyo. Pero hindi po natinag ang Diyos dahil in the beginning was the Word. Remember? In the beginning, dun pa lang sa Old Testament, in the beginning, God. Sa New Testament, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito po, alam po ng ating Panginoon na siya ang salita. Alam niya, siya ang kapangyarihan. Ito po yung ating kapangyarihan, ang salita ng Diyos. Si Kristo mismo ang salita ng Diyos na nasa atin po. The believers, spiritual power. Come on! Noon pa man po, si Kristo po ang salita. Si Kristo po ang kapangyarihan po natin. Praise the Lord. Kaya nga po, Satan will pervert God's word para po ma-deceive po tayo. Deceive us. Kaya nga po, we must pag-aralan po natin, mas malalim po ang salita ng Diyos at learn from the heart. Kasama po yan ng ating ginagawang pag-aaral, yung Discovery Education Program. Level 1, Level 2, yung po in-announce ng ating tagapanguna kanina. Magpakalalim po tayo. Kung meron po tayong panahon, bigyan po natin ng panahon ang pag-aaral po ng salita ng Diyos para hindi po tayo matalo ng ating kaaway. Praise the Lord. So, God's Word is our powerful weapon para po ma-overcome po natin ating kaaway. God's Word is our powerful weapon to overcome our enemies. Kaya, the more we study and meditate on God's Word, ayan po, the longer and stronger your sword will be. Yung pong sword, pag ginagamit po yan natin, ano po yan? Pumupurol. Ano ba yung pumupurol sa Tagalog? Alam, yung mga, bali po yung pumupurol, nawawala yung talim. Paano kaya yung Tagalog yung pumupurol? Basta, nawawala yung talim. Pag ginagamit mo yung sword, di ba? Yung pong mga nanay na lang, di ba, sa ating pong panghihiwa ng mga, sa pagluluto, inahasa yung mga gamit po natin para maging kagamit-gamit, para maging mandali pong, ganyan po, ginagamit po. Kaya nga po, ito yun. God's Word is our powerful weapon to overcome our enemies. The more you study and meditate God's Word, the longer and stronger your sword will be. Kaya nga po, salita lamang po ng Diyos ang mananatiling makapangyarihan. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Yung pong salita ng Diyos, the Bible mismo, yung pong supernatural power because it will help us overcome sin. Trains us to be righteous. Brings prosperity and success. Ito po yan. It is the power to refute Satan's lie. It is the power to refute Satan's lie. So ang gusto pong iwang tanong ngayong hapon, maybe, pag pinag-usapan po yung blessing, napakadaling tanggapin, napakadaling i-memorize ang salita ng Diyos pag blessing po ang pinag-usapan. Kumusta po tayo? Meron pa bang kasalanang nag-struggle po tayo na talagang gusto nating manalo sa kasalanan ito? O yung pong mga salita ng Diyos na gusto niyang ituwid ang ating mga lakad pero nag-aalanganin pa tayo. Hindi pa ngayon. Panginoon, hindi pa ngayon. Gusto ko pang gawin ito. Hindi ko pa kayang sundin ang lahat ng iyong salita. Yung mga iba lang siguro pwede na gusto ko. Kayo po, meron pa bang ganito sa ating mga buhay? Nahihirapan ba talaga tayong managumpay laban po sa tukso ng ating kaaway na si Satanas? Yes, Satanas. Meron pong isang kwento. I would like to end with this story po. Isa pong mamumutol ng kahoy. Pumasok po sa isang kumpanya na mamumutol ng mga kahoy. At ang company pong ito ay meron pong target na 15 trees doon po sa kagubatan. Puputol ng 15 kahoy sa isang araw.
So, sa unang araw po niya, every other day po ang kanilang schedule para mamutol ng mga kahoy. So, sa unang araw po niya, nakaputol siya ng 10 kahoy. Wow! Nakaputol siya ng 10 kahoy. Sabi po niya sa kanyang sarili, not bad. Hindi na masama. Nakaputol ako ng 10 kahoy. Na the other day, day after, every other day po. So, nung sumunod pong araw ng pamumutol, sabi niya, dadagdagan ko ngayon ang sipag, ang lakas para mahigitan ko yung aking unang pinutol na 10. So, nagtataka po siya, instead na 10, naging 9 na lang ang kanyang naputol. And sa mga sumunod na araw, pababa ng pamababa, instead na tumaas yung bilang ng kanyang napuputol. At meron po isang expert doon na matanda na talagang umingi siya ng pay. Bakit kaya? Yung aking lakas dinadagdagan ko naman. Bakit hindi nadadagdagan ang aking mga pinuputol ng mga kahoy? Ang tanong po ng matanda sa kanya, kailan mo ba huling inihasa ang iyong palakol? Kailan mo ba huling inihasa ang iyong palakol? Gusto po nating manalo sa labanan, overcome sin, the power of sin, righteousness, the power of Satan sa ating mga buhay. Kailan po natin iahasa ang ating mga sarili sa pagbabasa, pagme-meditate ng salita ng Diyos? Kung gusto po nating manalo sa labanan na ating pong pinag-uusapan ngayon. Hallelujah. Hallelujah. The living word of God. Ito lamang po ang salita na mananatili hanggang wakas. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Let every knee bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is the Lord. Lift up your shout. Let us join with all of heaven singing, holy, singing, holy. Sing, let every knee go bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is the Lord. Lift up your shout. Let us join with all of heaven singing, holy, singing, holy. We cry out, holy, singing, holy. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Hallelujah. Hallelujah.
Ang sabi po ng talata, Isaiah 55, 10 and 11. Isaiah 55, 10 and 11. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Nasa atin po ngayon. Kung gusto po nating magbalik sa Diyos, gaya po ng ulan, evaporation and condensation, bumabalik po ang ulan sa taas. Hahayaan ba nating hindi bumalik ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang papuri sa Kanya? We can only, kayo po ang pwedeng sumagot niyan. Pero ang isa pong napakahalimbawa, yung pong salita ng Diyos, yung Kanya pong purpose sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ito po ang purpose ng Diyos na sa lahat ng sa Kanya ay maniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang babalik po sa Diyos ay kaligtasan ng mga kaluluwa na lalapit sa Kanya, tatanggap sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At thousands of angels, ito po ang balik sa Diyos, libo-libong ang angels ang magdidiwang po sa kalangitan. Kung isusuko po natin ang ating buhay sa Kanya, babalik po sa Diyos ang kagalakan, ang kaluwalhatian, ang Kanya pong purpose. Sa sanlibutan po, hindi po niya nais ang bawat isa ay mapahamak. 2 Peter 3:9. Hindi po niya nais ang bawat isa ay mapahamak, kundi ang nais po niya, ang bawat isa ay lumapit sa Kanya ng may pagsisisi. But as many as receive Him, ang sabi po ng salita ng Diyos, 1:12, sa Kanya ay binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. And if we want this purpose na bumalik po sa Diyos, all eyes are closed, heads are bowed. All eyes closed, heads are bowed. Maybe, maraming beses na po nating narinig ang pangangaral na tulad nito. And maybe this is the first time, second time na narinig na po natin ang pangangaral patungkol sa purpose ng Diyos ng Kanyang kaligtasan. Tayo po'y mananalangin, and from your heart, if you accept, if you truly believe, na kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay, na siya lamang, ang Kanyang living word lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Salamat po. Tayo po'y mananalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito. Ako po ay lumalapit sa iyo. Buong puso, katapatan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang buhay na ito ayon sa iyong buhay na salita na nangako ng buhay na walang hanggan kapag tinanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga't ngayong hapong ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas sa aking puso, sa aking buhay. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagliligtas. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Hallelujah! Ang salita po ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. Welcome to the family of God. Hallelujah!